Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po! Bago kayo maupo, manalangin muna tayo. Pagtabakin ang ating mga kamay. Pumikit. Iyuko ang mga ulo. At sundan ako. Amen. Amen. Bago kayo maupo, ay pulutin niyo muna ang mga kalat sa inyong mga upuan. At ayusin ang inyong mga upuan. Ano na kayo po mga bata? At para malaman kung may liban ngayong araw, magpapatugtog ako ng isang kanta. At kapag narinig niyo ang salitang lalaki, ay tatayo ang mga lalaki. At kapag babae naman, ay tatayo kayong mga babae. Naintindihan ba? Opo, guro. Nasaan ang lalaki? Nasaan ang lalaki? Ito kami. Ito kami. Kumusta, kumusta? Kumusta, kumusta? Mabuti. Mabuti. Nasaan ang babae? Nasaan ang babae? Ito kami. Ito kami. Kumusta, kumusta? Kumusta, kumusta? Mabuti. Mabuti. Mga bata, may lumiban ba ngayong Wala po, guro. Magaling, dapat ugaliin natin pumasok. Mga bata, mayroon ba kayong takdang aralin? Wala po, guro. Kung ganon ay, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ipepresenta ko muna ang ating alituntunin na susundin ninyo sa loob ng ating klase. Huwag kayong maingay mga bata. Lance, marap ka dito. Unang alituntunin, S, sumunod sa guro. Dapat sumunod kayo sa sinasabi ng guro. Pangalawa, magpakita ng respeto. Irespeto natin ang guro at ang ating mga kaklase. Pangatlo, alagaan ang gamit. Alagaan natin ang ating mga gamit upang hindi mawala. Pang-apat, responsable, mag-aaral. Dapat maging responsable tayo mag-aaral. At ang panghuli, tumulong sa iba. Dapat tulungan natin ang ating mga kaklase. Naintindihan mga bata? Opo, guro. Mga bata, noong nakaraang araw ay napag-aralan natin ang tungkol sa pangalan. Ngayon may mga pangungusap ako at nais ko na sagutan ninyo. Unang pangungusap. Ano ang tawag sa pangalan ng tao, hayop, bagay at lugar? Sino gusto kong sumagot? Uy, di ba siya? Ano ang sagot? Pangalan? Maaari bang ipindot ang kung talagang pangalan ang sagot? Tama, pangalan nga ang sagot. Susunod, magbigay ng halimbawa ng pangalan. Sino gusto ang sumagot? Yes? Maaari bang ipindot? Tama. Susunod, magbigay ng halimbawa ng pangalang pambalana. Sino gusto ang sumagot? Yes, Given? Ari ba pumunta dito? Tama. Aso ang sagot. Sa ikaapat, ano ang tawag sa pangalan ng biyak at natatangi? Yes, Given? Pantangi. Ano ba? Tignan kung pantangi nga ba ang sagot? Tama, pantangi nga ang sagot. Sa huling tanong, ano ang tawag sa pangalan na karaniwan na pangkalahatan? Yes, Hazel? Pambalana, tama. Marunong pindutin mo. Tama nga ba ang sagot? Tama, pambalana nga ang sagot. Talagang naalala
Tayo. Tatlong bibi. Tatlong bibi. Kain na kayong pro mga bata. Mga bata, nag-enjoy ba kayong sumayaw? Kung ganun ay may mga katanungan ako. Unang tanong, anong salitang naglalarawan ang napansin niyo sa kanta? Yes, Hazel? Guro, may mataba at mapayat na bibi. Magaling, may mataba at mapayat na bibe. Bukod sa mataba at mapayat na bibe, ano pa ang pwede niyong idagdag sa paglalarawan sa mga bibe? Yes, go Win. Guro, masaya, mabilis, kulay, dilaw ang mga bibi. Magaling. Ang mga bibe ay masaya, mabilis, at kulay dilaw ang mga bibe. Tama lahat ang inyong mga sagot. Ngayon mga bata ay magpapakita ako ng mga larawan at nais ko lang piliin nyo lamang ang tamang salita na naglalarawan sa litrato. Naintindihan ba mga bata? Sa unang larawan natin, sino gustong sumagot? Yes, go in. Ano ang nakikita mo sa larawan? Kulay po, guro. Ano ang nasa larawan? Paro-paro. Ano ang salitang naglalarawan sa paro-paro? Kulay po, guro. Magaling ang paro-paro ay makulay. Ano naman ang nasa ikalawang larawan? Yes, Glenn? Puno. Puno. Ano ang salitang naglalarawan sa puno? Magaling ang puno ay mataas. Ngayon, sino gustong sumagot sa ikatlong litrato? Yes? Ano nakikita mo sa larawan? Kape. Ano ang salitang naglalarawan sa kape? Magaling, maaari ka ng upo. Ang kape ay mainit. Mga bata, nagkakape din ba kayo tuwing umaga? Opo. Opo, masarap magkape tuwing umaga. Ngunit limitahan nyo lang ang pagkakape dahil masama ito sa puso. Naintindihan mga bata? Opo, guro. Sino naman gusto sumagot sa ikapat na larawan? Yes? Anong nakikita mo sa larawan? Pansanas. Mansanas. Anong salita ang naglalarawan sa mansanas? Matamis. Magaling, mahal ka ng upo. Ang mansanas ay matamis. Anong kulay kaya ang mansanas na ito? Kulay? Pula. Magaling, tama. Kumakain din ba kayo ng mansanas? Opo, guro. Ang mansanas ba ay maganda sa ating kalusugan, mga bata? Opo, guro. Tama, ang mansanas ay isang prutas at maganda ito sa ating kalusugan. At ang panghuli, sino gusto sumagot? Yes, Hazel, ano ang nakikita mo? Isang tigre. Anong salita ang naglalarawan sa tigre? Matamis. Tama, maaari ka ng upo. Ang tigre ay mabangis. Tama lahat ng inyong mga sagot. Ngayon mga bata, batay sa inyong mga sagot, ano kaya ang ating bagong aralin? Yes? Magaling paglalarawan, maaari ka ng upo. Ang ating aralin ngayong araw ay ang pag-uri. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay sasabihin ko muna kung ano ang ating layunin ngayong araw.
pang-uri ay tatalakayin muna natin ang ibig sabihin ng pangalan. Sino ang gustong magbasa? Wala? Basahin natin lahat. Ito ay pangalan ng mga tao, hayop, pangyayari, bagay, at lugar. Sinasabi dito na ang pangalan daw ay ang pangalan ng tao, hayop, pangyayari, bagay, at lugar. Naintindihan ba natin mga bata? Ngayon ay tatalakayin na natin ang ibig sabihin ng pang-uri. Basahin na natin mga bata. Mga salitang naglalarawan sa mga tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ang pang-uri daw ay ito yung mga salitang naglalarawan sa mga tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay base sa mga sumusunod. Katangian o anyo, kulay, bilang o dami, laki o haba, amoy o lasa, hugis, mga salitang naglalarawan sa pangalan. Halimbawa na lamang nito ay magtawag ng isang estudyante. Yes, Maria. Mga bata, maaari niyo bang ilarawan kung ano ang itsura ni Maria? Siya ay maganda. Tama. Ano kaya ang kulay ng kanyang buhok? Ang kulay ng kanyang buhok ay kulay itim. Ano ang kulay ng kanyang damit? Kulay pula. Magaling mga bata. Thank you. Maaari ka ng unto. Ano yung mga salitang naglarawan kay Maria? Sabihin natin ulit. Si Maria ay maganda. Kulay itim ang buhok at kulay pula ang damit. Magaling mga bata. Ang susunod natin halimbawa ay ang dilaw ang mangga. Nakita niyo kanina ng kulay ng mangga ay kulay dilaw. Susunod naman ay tatlo ang bibe sa lawa. Ilan na nakita natin bibe sa lawa kanina? Tatlo. Susunod ay malaki ang kalabaw. Matamis ang mangga. Bilog ang bola. At ang panghuli, maaari niyo bang basahin? Malungkot ang pangyayari noong bagyo. Mga bata, base sa ating halimbawa kanina, paano niyo malalaman kung pang-uri ang isang salita? Yes? Siguro
Linggo, nagpasya ang mag-anak na magpunta sa tanggapan ng kanilang barangay upang magbigay ng tulong. Bilang pag-iingat, nagsuot sila ng face mask at face shield. Inihatid nila ang kain-kain na gulay at prutas na kanilang inani mula sa kanilang bukid. Masaya-masaya ang kanilang punong barangay sa kabutihan ng kanilang ginawa. Simula noon, naging ugali na ng pamilya ito na magbahagi ng kanilang ani linggo-linggo upang makatulong sa kapwa. Naintindihan ba ang kwento, mga bata? Para malaman kung talagang naintindihan nyo ang ating kwento kanina, ay mayroon akong mga katanungan. Unang katanungan, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Yes, Hazel? Mga Tony, Aligosa, Ara, Ben, at Ana po. Magaling, maaari ka ng buko. Ang mga pangunahing tauhan doon sa kwento ay sina Mang Tony, Aling Rosa, Ara, Ben, at Ana. Sa ikalawang tanong naman, anong pang-uri ang ginamit para ilarawan ang kanilang barangay? Sinong gusto ang sumagot? Yes, given? Maliit po puro. Magaling, maaari ka ng buko. Ang kanilang barangay ay maliit. Magaling. Susunod na tanong, anong pang-uri ang ginamit upang larawan ang buong pamilya sa kwento? Yes? Maaari ka ng buko. Puro sila po ay masisiyan at sisipag at magkikilala. Magaling. Sila ay masisipag at matyaga. Susunod na tanong, ano naman ang pang-uri na ginamit upang larawan ang kalabaw sa kwento? Yes? Malusog at matitigil po puro. Tama, ang kanilang kalabaw ay malusog at matulungin. Nakakita na ba kayo ng kalabaw? Ano nga ulit ang kulay ng kalabaw? Kulay itim at may sungay ang kalabaw. Paano nilarawan ang telebisyon sa kwento? Yes, Gawin? Puro ang telebisyon ko ay luma at maliit. Tama, maaari ka ng ito. Thank you. Ang telebisyon sa kwento ay luma at maliit. Tama lahat ng inyong mga sagot. Ano pa? Magbigay nga kayo ng iba pang pang-uri na nakita niyo sa kwento. Yes, Hazel? Malaking kain at mahabang pila po puro. Magaling. Malaking kaing at mahabang pila. Nasaan ang pang-uri doon? Hazel? Magaling. Ang pang-uri doon ay malaki at mahaba. Basahin niyo nga ulit ang mga pang-uri sa kwento. Basahin natin. Maliit, masipag, matyaga, malusog, matulungin, malaki, luma, mahaba. Magaling, mga bata. Ngayon, kung kayo ay bahagi ng kwento, anong mga pang-uri, anong mga salitang pang-uri ang gusto niyong larawan sa sarili ninyo? Yes, Steven? Opo ay Magaling, ikaw ay masipag. Ang masipag ay isang pang-uri. Sino pa? Yes? ako po ay magalang. Tama, ikaw ay magalang. Ang magalang ay isang pang-uri. Sino pa? Yes? Magaling, ikaw ay matulungin. Ang matulungin ay isang pang-uri. At ito ay naglalarawan. Tama. Anong aral ang napulot ninyo sa kwento?
Yes, Hazel? Guro, ang nasusunod ko po sa kwento ay ang kahalagahan ng pagiging matulungin. Magaling ang kahalagahan ng pagiging matulungin. Tama. Ang pagiging matulungin ay napakahalagang ugali. Pag tayo ay tumutulong, ay napapasaya natin ang mga tao ating tinutulungan. Maliit man na tulong ay nagdudulot ito ng malaking kabutihan sa ating kapwa. Kaya mga bata, tayo ay tumulong kahit walang kapalit. Naintindihan ba mga bata? Opo, guro. Ngayon mga bata, para malaman kung talagang naintindihan niyo ang ating aralin ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Unang pangkat, Christine to Hazel. Pangalawang pangkat, Lance to Given. At ang ikatlo ay Ben at Maria. Benjamito sa Ang gagawin ng unang grupo ay hanapin ang pang-uri. Piliin ninyo kung alin sa mga salita ang pang-uri at alin ang hindi pang-uri. Sabihin ninyo kung bakit iyon ay pang-uri o hindi. Naintindihan ba ang unang pangkat? Wag niyo munang hinuhin. Sa pangalawang grupo, ang gagawin ninyo ay pang-uri sa tauhan. Ang panuto, pumili kayo ng isang tauhan sa kwento. Tukuyin ninyo ang pang-uri na ginamit sa kanya at ipaliwanag kung paano nakatulong ang pang-uri sa pag-unawa sa tauhan. Naintindihan ba? Kalawang grupo? At sa tatlong grupo naman ay magdagdag ng pang-uri. Ang panuto ay magdagdag kayo ng sariling pang-uri para ilarawan ang tauhan o bagay sa kwento. Ipaliwanag ninyo kung bakit iyon ang napili at paano nakapagbibigay ng bagong pananaw. Malinaw ba? Tatlong grupo? Ipepresenta ko muna ang ating pamantayan. Sa tamang paggamit ng pang-uri, kung tama ang mga salitang pang-uri na ginamit ninyo, magkakaroon kayo ng 5 puntos. Sa kakayahang magbigay ng paliwanag, kung malinaw ninyo ang paliwanag ng inyong mga sagot, magkakaroon kayo ng 10 puntos. At sa kooperasyon, mayroon kayong 5 puntos na may kabuuan na 20 puntos. Mga bata, mayroon lamang kayo 10 minuto upang gawin ang inyong mga pangkatang gawain. Maaari nyo nang simulan. Lalaro tayo ng bunutan. Pang-uri, charades. Tatawag ako ng mga mag-aaral at bubunot dito sa box na to. At ang gagawin niya lang ay i-action nilang ang mga salitang kanyang nabunot at ang gagawin ninyo ay huhulaan ninyo ito. Maliwanag ba mga bata? Opo, Sino gusto guro. mo ng bumunot? Yes? Hazel? Shhh! Tumain yung mga bata. Maliit. Magaling, maliit. Sino gusto bumunot? Yes, Given? Pumunta kayo sa harapan. Huwag maingay. Amang na ay Ano yan? Malaki. Magaling, malaki. Sino gusto bumunot? Yes, Lance? No. Ano ka ba pumunta sa harapan na bumunot? Ano yan mga bata? Magaling, mainit. Sino gustong bumunot? Bata, yes? Malungkot po. Nanonood ka dito? Ay pa na siya, mama. Dito ka sa harapan. Dito. Malungkot po. Yes, malungkot. Ano yan mga bata? Magaling. Magaling, magaling. Sino pa? Dito ka sa harapan. Malungkot.
Malit ang pang-uri. Yes, given. Puro salitang naglalarawan. Magaling ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Paano natin malaman kung pang-uri ang isang salita? Yes, lads? Kapag naglalarawan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Tama! Kapag naglarawan ito ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Bakit mahalaga ang pang-uri sa pangungusap? Yes, Hazel? Kasi po, tinutulungan niya siya na larawan ang isang pangyayari. Kinisunod si Bibis ni Mama. Tama! Tinutulungan nitong ilarawan ang isang bagay para mas malinaw at madaling maintindihan. Mahalaga ito dahil nakakatulong ang pang-uri para mas malinaw ang ating pangungusap. At mas madali nating mailarawan ang tao, hayop, bagay, pangyayari, o lugar. Naintindihan ba natin ang pang-uri mga bagay? Talagang intindihan niyo ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, nagkakaroon kayo ng individual na gawain. Ilabas na ninyo ang mga patlang at sagutan ang mga to. Sa una ay tukuyin ang pang-uri. Ang panuto, basahin ang pangungusap, isulat ang pang-uri sa patlang. Ikalawa naman ay piliin ang tamang sagot, bilugan ang pang-uri sa bawat pangungusap. Naintindihan ba mga bata? Naintindihan mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Tapos na ba kayo? Opo, guro. Ipasa niyo lang yung mga gawain. Ngayon mga bata, ay meron kayong takdang aralin. Ang panuto, mga bata sa inyong bahay, pumili ng 3 bagay na makikita sa inyo. Isulat ang pangalan ng bawat bagay at magdagdag ng pang-uri para ilarawan ito. Mga bata, nakikinig ba kayo? Opo, guro. Umarap ka dito. Gawin ito sa inyong kwaderno. Naintindihan mga bata? Opo, guro. Kung walang katanungan ay, mari ba kayong tumayo? Paalam mga bata. Paalam po, guro. Guro.